Yung proseso po na ginawang pagdinig kahapon, diyan po sa House of Representatives, walang kaano-ano mang kredibilidad. Bakit? Karamihan po doon sa bumoto ay napangalanan base dito sa affidavit na sinumpaan na sworn affidavit po ito itong joint affidavit nung 18 sundalo. Ano? Yung 18 dating sundalo. Distributed po sila sa iba't ibang services ng armed forces. Merong galing sa Philippine Marine Corps, meron pong sa Army, meron pong reservist ng Army. So yung 18 sundalo. Just to be precise, at hindi po sabihin, hindi naman lahat yan Marines. Kahit po hindi lahat yan Marines, lahat po yan ay dating sundalo. At ang bottom line po dyan, tama po yung naging pahayag ni retired Major General ng Philippine Marines, si Edgar Arevalo. Regardless whether they're from whatever service they came from, the bottom line is they are all Filipinos. And lahat sila ay mayroong karapatan na dinggin yung kanilang hinaing yung reklamo. Nag-file na po ng demanda sa ombudsman. Ano pong ginawa ng ombudsman? Agarang dinismiss. At sinasabi na incredible, hindi raw believable. Paano ka naman na, saan patatakbo ang tao? Tapos tatakutin pa, idedemanda ng libel, ng cyber libel, ng unlawful utterance. Mabuti rin ho yun. Para sa korte magkaroon ng paglilitis or sa piskalya at doon maglabas ng mga ebidensya itong mga kakasuhan, itong 18 sundalo, si Attorney Levy Baligod, si Congressman Mike Defensor. Sapagkat grabe po yung affidavit talaga nila. Ang very pronounced po rito, meron po yung paragraph 48. Yung paragraph 48, malinaw dito na naghatid po sila kasama yung Mark Tiksaya. Kaya sana yung kamag-anak ng Mark Tiksay, yung kamag-anak ng Mark Tiksay, makiusap naman ho kayo. Baka naman nakinabang na rin kayo dito sa Malawakan, Garapalan, Talamak at harapang pagnanakaw sa kaban ng ating bansa sa pera nating mga Pilipino. Nakikinabang rin ba kayo dyan? Kausapin nyo yung si Mark Tiksay at yung sidekick nito na si John Paul Estrada na lumabas na rin at ilahad yung kanilang nalalaman. Paragraph 48. Pinangalanan at tinuro po mismo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Hinatiran ng male-maletang pera. 8 maleta. Isang small, isang medium. Alam naman natin pag small, ang estimate nila approximately somewhere between 15 to 25 million pesos ang laman. Lagay na lang po natin sa bare minimum, 15. So may 15 million siya dahil may small luggage. Tapos bukod po roon, hinatiran siya ng 7 medium size na maleta. Ang medium size ang halaga is somewhere between 30 to 40 million. Lagay na lang muna natin 30. Yung 30 na maleta, yung 7 maleta na medium at 30 million, ang laking pera na po niyan. 210 million pesos na po yan. Minimum po ito 210 plus 15, 225 hinatid sa bahay ni Manny Bonoan dito po sa Quezon City. Ngayon, kung sasagad po natin yung maximum at 40 million, 280 million po yun plus another 25, 305 million pesos. Hindi ba kayo nagagalit? Hindi ba kayo nagugulat? Isang tao pa lang ito 305 million max kung lalagay po natin doon sa full capacity ng maletang hinatid kay Manny Bonoan. Di ba kayo nagtataka kung bakit lumobo ng 18.3 trillion pesos ang utang nating mga Pilipino? Last December, sa mga kakapasok lang, last December ang ating pong utang ay 17.71 trillion pesos. Last December of 2025. Ito nakaraan na nakakatapos sa taon lamang. Ngayon po, as of January, matapos ang ilang araw, hindi nga ho buwan, dahil as of January ho ito
yung dating 17.71 trillion pesos sa pagkakautang ng Pilipino, ngayon no ay 18.3 trillion pesos na. Hindi ho ba kayo yung mga banal-banal, yung mga paring kumakabatikos sa lahat ng problema ho ng Pilipinas, isa lang sinisisi nung mga banal-banalan, yung mga pare na dinagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pag-homily tuwing linggo. Ang mga tao ay nagpupunta at nagsisimba upang makinig sa salita ng Panginoon. Hindi po para pangaralan ninyo ng mali ninyong opinyon. Or lalo na, hindi ho para i-impose sa faithful yung inyong very bias na mga pananaw. Imagine ninyo, hanggang ngayon tahimik ang simbahan katoliko, yung kanilang organisasyon, maraming pariho ang nagsasalita. Marami sa mga katiwaliang nangyayari sa Marcos Jr. administration. Pero ang CBCP hanggang ngayon, galit sa korupsyon. Pero hindi galit sa korap. Ang kanila pong mantra, pareho po ito ng Akbayan, yung alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansang Makabayan at Marcos, yung alyansang Pinklawan at Marcos, yung alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos. Ang sigaw nila, nagkakaisa sila. Ang kanilang sigaw, panagutin si Duterte or Duterte panagutin si Marcos pagnakawin. Yan po ang malinaw na direksyon nila. Hindi nila man minsan kinondena ang malawakang kurakot at korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Eto na po tayo, 18.3 trillion pesos na po ang utang ng ating bansang Pilipinas. Lahat po tayo, pati yung mga banal-banalan, meron po tayong tigwa 160,827,000 pesos, 160 and 827,000 pesos each. Bawat Pilipino, yan po ang ating pagkakautang. Dito po napupunta. Yung paragraph 48, I think publicized naman po yung affidavit nung 18 yung Brave 18. Silipin po niyo yung paragraph 48. At tingnan din po ninyo, yung lumabas po kasi yung pahayag, hindi po naman siguro banta, hindi naman siguro panakot, kundi talagang pahayag niya ni Secretary Ed Año na kanya raw pong sasampahan itong Brave 18. At si kanilang abogado, si Levi Baligod, at si dating congressman at kalihim Mike Defensor ng unlawful utterance o yung paglabag sa Revised Penal Code Article 154. Wala pong basihan yon. Bakit? Ang sinasabi po kasi rito, yung elementong unang-una, publishing or causing to be published as news, any fake news. Fake news ba ito? Paano sasabihin ng isang Secretary Ed Año na fake news yung linalaman nito kung mismo isinulat dito paragraph 49. Basahin ko po para lang po lagyan natin ng konteksto. Ang Article 154, publishing or causing to be published as news, any fake news, which may endanger the public order. Paano magiging endanger ang public order? Hindi naman ho public hindi naman po yung publiko, yung retired General Eduardo M. Año na pinangalanan. Na malinaw po dito yan Or cause damage to the interest or credit of the state. Mas lalo naman siyang hindi siya ang Estado. Siya po ay trabahante nating mga Pilipino. Malinaw po dito, sinabi nila nakita namin na binigyan ng isang paper bag si General Eduardo M. Año. So, bakit mo kakasuhan ng unlawful utterance? Dapat dito, harapin mo. Hindi ba? Tapos sinabi rin dito, magkakasama sila sa Manila Polo Club Townhouse. Ito po yung townhouse na pag-aari ni Martin Romualdez. Kasama si Saldico. Si Martin Romualdez at eto na. Eto na.
Laila De Lima, si congresswoman ngayon, dating senador, dating DOJ secretary. Laila De Lima binanggit din. Kaya nga ho, incredible yung naganap na, kaya ho hindi ko sinusubaybayan eh. Mahirap po subaybayan yung isang supposedly investigation when the investigation itself, because of its members, does not have any credibility to proceed and conduct the investigation. Bakit? Pinangalanan po, imagine mo, endorser ka ng impeachment. Pinangalanan ka nitong 18 dating sundalo. Ano ho? Anong ginawa ng ombudsman? Agad-agad binasura. Marami po salamat sa halos 2,000 live viewers natin sa YouTube at higit po marami sa ating Facebook. Si Wolf Council, almost 21 trillion after BBM term. Hindi lang ho 21 trillion. Dahil ngayon po ay ito pong 18.3 trillion January pa lang. Ano? So hindi pwedeng basta sabihin na hindi totoo eh. Napakalalim po ng pinag-uugatan nitong problemang ito. Yung paglabas ng Brave 18, dito natin lalong mauunawaan. Kanya pala ang laki-laki na ng ating utang. Bakit? Pinamimigay lang eh. Suhol. Na ginagamit na suhol yung sanang development budget para ho sa pag-unlad ng ating bansa. 4 na taon na po si Bongbong Marcos eh. Di ba kanina ho, pinadala na ko, salamat kay Miss Pam ng 3rd floor. Pinadala na ko ng isang larawan. Siyempre, wala ho silang maipakitang performance eh. Andun daw po yung si Bongbong Marcos sa umakyat, diyan po sa napakataas na pedestrian bridge, diyan po footbridge, diyan po sa Kamuning, ang tawag po diyan ay Mount Kamuning. Pakikita ko lang po para lang po lagyan naman natin ng konteksto itong pambubudol na naman ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Para lang masabi ng mga tao na siya ay nagtatrabaho, nagpalabas po sila, courtesy po ito ng himpilang DZRH. Inakyat daw po nila yung Kamuning Footbridge. Pwede po kayo mag-screenshot. Ano ngayon kung inakyat nyo ang Kamuning Footbridge? Meron ba tayong i-repatriate dyan? Meron ba tayong mga overseas Filipino workers dyan? Natanaw nyo ba mula sa Mount Kamuning Footbridge ang sitwasyon sa gitnang silangan? Meron ba kayong magagawang forced or voluntary repatriation dyan? Ang usapin po ngayon, yung dinaranas ng ating mga kababayan. Napakarami po nating mga kasama na OFW, yung ating mga overseas Filipino workers at yung Filipino migrants na nasa panganib po ngayon. Pakita ko lang din po para lalong magalit yung mga troll. Ayan ho. O tanungin nyo ngayon si Bongbong Marcos. Ginoong Pangulo, natanaw mo ba yung mga dapat i-evacuate? Natanaw mo ba yung mga dapat i-repatriate? Whether forced or voluntary evacuation or repatriation. Sapagkat napakarami pong Pilipinong manggagawa at yung mga na-stranded dyan po sa gitnang silangan. Ito po ay another propaganda. Hindi po ito kailangan ng taong bayan. Sagutin mo sapagkat meron po doon sa, again, I am referring ito pong ating diskurso dito sa joint affidavit nitong tinatawag ngayon, tinagurian ng Brave 18. At apparently marami pang mga kasamahan nila ang matapang na maglalahad din ng kanilang nasaksihan, personal na nasaksihan. Sa pagsampa niya rito, napakita niya kunyari nagtatrabaho siya, pinabulaanan po nung isang araw, lumabas po ito sa Manila Times. Yung breaking news na ito ng Manila Times. Ito po'y pinadala sa akin ng ating mga kasamahan sa Kuwait. Sinabi na ni Bongbong Marcos na nailipat na raw kasi sabi have been moved
to safe locations yung mga Pilipino raw sa Middle East. Most of them staying in designated bomb shelters following the exchange of airstrikes involving the US, Israel, and Iran. Ano? Pinabulaanan po ito ng mga kasamahan natin Pilipino na nandiyan po sa Kuwait, specifically sa Kuwait. Ang sinabi po nila, please naman, huwag mo na kaming gamitin sa propaganda mo. Nasa panganib na nga kami. Walang bomb shelter sa Kuwait. Kaming mga Pilipino, kagaya po nung kaninang nagmensahe, kahapong nagmensahe, si Rick Peralta, sa Qatar po yun ha. Ito naman sa Kuwait, si Myra. Hi Myra. Ang sabi nila, walang bomb shelter. Wala nga po nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa DMW o sa pamahalaan ng Pilipinas. Ano? At sila po ay nagtatago lang din sa loob ng kwarto. Ang pakiusap nila, huwag nyo na kaming gamitin. Huwag nyo na kaming gamitin, bagkus tulungan nyo na lang kami. Wala pang nagagawang aksyon positibo ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kanina rin, may nagpadala sa akin yung itong eksenang ito. Pinadala itong eksenang ito, yung mga apparently ang kanilang sinasabi, ito raw po yung mga effort ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano? Sinasabi rin ng ating mga kababayan sa gitnang silangan, wala rin katotohanan dyan. Ito, yung sinasabing naganap kanina na mga umuwi galing po sa Dubai. Ano, ito po. Umiiyak na po yung ating mga kababayan dahil hindi po biro yung kanilang kinalalagyan. Meron pong, ang title po ng pinadala sa kanila, Repatriation flight brings 299 Filipinos home from the Middle East. Sila raw po ay, ang sinakyan daw po nila ay yung Emirates Flight EK336 from Dubai. At ito raw po ay naglanding kaninang umaga sa airport natin sa Terminal 3. According yan doon sa Secretary Dave Gomez. Ano? Ang sabi po ng ating mga kababayang mas may alam sa nangyayari, may mga ticket na po iyan. Hindi raw po iyan, ano ito? Yun na nga yung pinag-uusapan natin Pinakita ko uli sa, ito na nga yung pinag-uusapan natin Yung pinauwing 299, hindi raw po yun effort ng gobyerno. Sapagkat may mga ticket na raw po iyon. Talagang karamihan, halos lahat sa kanila ay pauwi na. Inabutan lang ng bombahan sa gitnang silangan. Sila raw po ang nagbayad ng kanilang mga tickets. Yung iba roon ay returning overseas Filipino workers. Yung iba doon ay mga turista lamang na stranded pero may return ticket na po iyon. Kaya umiiyak po yung ating mga kababayan sa Middle East. Specifically, again, the information that regard what we are describing now ay galing po mismo sa mga kababayan natin sa Middle East, specifically sa Kuwait. Ano ho? At yan, sinabi niyo, tinawagan ko po, sir, ang friend ko na nasa travel agency. Mga stranded passengers daw sila at hindi sila pinabayaan ng UAE government. UAE, hindi Philippine government. Ano ho? Kaya po tinutuwid natin yung mga propaganda pa rin ho Nasa krisis na po ang buong mundo. Hindi lang naman tayo. Pero higit mayaman yung maraming bansang nakapaligid sa atin, sila po ay nakafocus kung paano sila makapag-rescue, makapag-evacuate, makapag-repatriate, whether forced or voluntary ng kanilang mga mamamayan. Tayo po, sariling kusa, sariling effort, sariling palo, sariling sikap, sariling diskarte ng mga kababayan natin, pero inaangkin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang pakiusap nila, huwag nyo na kaming gamitin. Nasa bingit na kami ng alanganin dito sa gitnang silangan at yan nga lumalawak na yung conflict ng gera dyan sa Iran.
Hindi na po ito basta sa pagitan lang ng Israel, US at Iran. Kumalat na po naging regional na at naging sumali na rin po yung mga ibang bansa sa Europa kagaya ng Britain at France. Nagpadala na rin ng kanilang warship at puwersa diyan po sa Cyprus. So hindi po biro-biro ito. At patuloy pa rin constricted yung supply ng langis. Hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. At speaking of, habang po tayo ay nagdidiskurso ngayon, ang palitan po ng piso kontra dolyar ay 58.80 ngayong araw. 58.80. Ano po ang impact or implication nito sa mga manggagawang Pilipino? Inflation. Inflation, 58.80. Bumababa ang presyo ng ating piso, tumataas ang halaga ng krudo, gasolina, diesel, kerosene. Kasunod po niyan, syempre chain reaction po iyan. Tataas ang cost of production, etc., etc., etc. No? So ito dapat ang pinagtutuunan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano po naging tugon ng Kongreso? Impeach Inday Sara. Impeach Inday Sara. Ilang araw na po nilang ginamitan ng resources, pera nating mga Pilipino, impeachment ni Inday Sara. Yes, we are for full accountability, we are for transparency. Pero ano na nagawa ninyo para maibsan yung danger na kinaharap o peligrong kinaharap ng ating mga kababayan? Marami pong salamat sa higit 2,000 live viewers po natin. So, imbes na PR stunt si Bongbong Marcos, dito po sa paragraph 45, para lang po lagyan natin ng konteksto, paragraph 45 ng pinagsamang affidavit at salaysay nung 18 may isog, magigiting or brave 18. Paragraph 45. Mismo sinabi nung Bernard Tube, kasama siya, isinama siya ni Zaldico. Nag-deliver, naghatid ng 5 malaking maleta sa bahay ni Bongbong sa Lawag. At sumakay pa nga raw sila ng isang eroplano na may tatak airtaxi.ph. Detalyado po ito Nag-overnight kami doon. Ito po, i-quote ko yung last sentence niya. Nag-overnight kami doon at may mga pictures ako. Sino si ako? Si Bernard Tube. May pictures daw si Bernard Tube na kasama niya si Bongbong Marcos. So yun po yung ating dapat hingin sa kanila naman. Ilabas yung larawan na kasama mo, kasi kasama ko may pictures ako na kasama si Bongbong Marcos. Kasama si Bongbong Marcos at si Sandro Marcos. To be fair to this father and son tandem, si Bernard Tube, I know you will be confronted with many cases. Baka estratehiya po niya na, siyempre kanyang proteksyon, wag niya munang ilabas kung ano lahat ng kanyang baraha, lahat ng kanyang alas, pero para po i-debunk yung mga paninira sa inyo, total sinasabi niyo sobra na. Kung ako ang kanilang abogado, kanya-kanya, ito yung pananaw ko lang, you may or may not agree with me. Unang-una, lalabas ko yung pangalan, ilalahad ko yung pangalan kung sino-sino yung mga media men or media men and women na tumanggap ng pera, whether mainstream media or social media, para po hindi kayo sadyang ginagawan ng butas or hinahanapan ng butas. Credible ito, to my mind as a lawyer, because these are all based on their personal experience, personal knowledge, and what they have personally witnessed. Not only that, sila mismo yung naghatid Di ba sila mismo yung naghatid? Hindi na lang nila masikmura kasi nga, ang utang ho natin 18.3 trillion na ang ating pagkakautang. Ito dapat sagutin ng Malacanang. Yung paragraph 45, naghatid ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos sa Lawag, Ilocos Norte.
At meron pang picture si Bernard Tube ayon sa kanyang naging pahayag sa kanyang sinumpaang salaysay. Dapat naman ilabas din yun. And again, naintindihan ko yung siguro strategy nila para naman meron pang some degree of protection, hindi agad lahat linalabas. Pero dalawang bagay ho eh. May mga pinangalanan mo si Bongbong Marcos at Sandro Marcos, at kamoy meron kang pinangahawakan larawan, pinakamainam para hindi na dinudungisan o sadyang pinahihina yung credibility ng inyong paglabas, ng inyong naging tahasang pahayag, ilabas nyo yung picture, pakita ninyo. And let them explain. Anong ginagawa nga naman nung Bernard Tube sa bahay ng presidente? Alam mo ba ninyong napakahirap magpunta sa bahay ng presidente? Alam mo ba ninyo kung gaano kahirap makalapit sa presidente? Pero para mag-overnight ka, kagaya ng kiniklaim ng Bernard Tube, na meron pa siyang mga larawan, kasama si Bongbong Marcos sa bahay niya sa Ilocos Norte, very credible po itong kanyang naging pahayag basta't ilabas yung picture eh. Kesa tatakutin na magdedemanda, maganda rin ho yun ito po'y pananaw ko lang. Kung baka sakaling rinireserba po nila yan at inaantay na makatanggap ng subpoena at magkaroon ng preliminary investigation. Maaari, sa preliminary investigation marami pa silang ilalabas. Ganon din yung pangalan ng mga nasa, pareho po ito mainstream media at social media na tumanggap ng sobre, ng expandable folder or envelope, ng paper bag, at ng maleta, whether small, medium, or large. But just the same, ito po yung dapat sagutin. Sagutin ito ni Manny Bonoan, sagutin ito ni Ed Anyo, sagutin ito ni Bongbong. Pinakamatibay, ay maglabas pa sila ng mga larawan o dagdag na patunay sa mga darating na araw ng kanilang mga larawan na upang patunayan yung kanilang claim. Ang maganda nga rin ho niyan, sa bagay mahirap po sila kasing dalin ng iba't ibang lugar. Puntahan din yung mga bahay kung saan sila naghatid. I'm sure, dati pong sundalo yung mga yan eh. Alam nila, matutuntun nila, matutukoy nila yung mga bahay na pinaghatiran nila. For sure, kung gagawin pong isang malaking police line-up o rogue gallery na may hahambing ang mababang kapulungan, magkaroon ng isang session, isang araw, nandun lahat, walang absent. Papuntahin yung 18 brave soldiers at doon nila ituro. Dahil makikilala raw nila pag nakita nila eh. Marami pang hindi na pangalanan, pero yung napangalanan, maganda rin. Magkaroon ng isang session ang House of Representatives, obligayin lahat, walang absent, walang lalabas sa plenaryo, papasukin ninyo yung 18 brave soldiers at ituro itong mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay at ganun din yung mga makikilala nila pero hindi nila kilala yung pangalan. Para fair, di ba? Para fair. Kung talagang matatapang din yung mga inakusahan na nasasabi magdedemanda, bigyan din natin. Kasi talagang itong storya ng 18 matatapang, magigiting at maiisog na 18 dating sundalo, marami pong malalaking tao ang interesadong ilibing ang kanilang nalalaman. Figuratively and could be literally, marami pong interesadong ilibing ang kanilang nalalaman, ang kanilang pahayag, ang kanilang nasaksihan, maaari pati ang kanilang personal na mga buhay. Again, figuratively or literally. No? So yung Brave 18, yung paglabas po nila, i-relate po nyo yan, ang laki na po ng utang ng sambayan ng Pilipino. 18.3 trillion. Galing po tayo sa 17.71. Last year, bago matapos ang taon, lumabas yung balitang yan. Laking-laki na tayo lahat eh. Ngayon po, as of January, 18.3 trillion. Ang sinasabi, dahil daw po ito sa front-loading, yung front-loading ng borrowing, na kung tawagin, ibig sabihin, higit pong mas malaki yung portion ng pagbabayad sa interest, yung cost ng pangungutang, kaya lumobo raw ng 18.3. But that's not the point. The point being, umabot na po tayo
sa 18.3 trillion na utang. Ano ho ang ginawa ni Bongbong Marcos sa shortage na 165,000 classrooms? In the past 4 years of his 6 years administration, 6 na taon lang po si Bongbong Marcos, ha, wag ho kayong papayag ng extension. Ha. Sa 4 na taon ng kanyang administrasyon, 165,000 po ang classroom na kulang. Meron po tayong kakulangan na 165,000 na classrooms. Sa laki ng inutang ng kanyang administrasyon, base po sa DBM, Budget of Expenditures and Sources of Financing, 2023, 2.1 trillion ang naiutang, 2024, 2.5 trillion, 2025, 2.6 trillion. Base po ito sa DBM, ha, yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. Ano? Sa laki ng inutang ng administrasyon ni Bongbong Marcos, noong 2024, 847 classrooms lang po ang kanyang ipinatayo. Ito malala. Noong 2025, matapos silang gahasain ng harap-harapan ng ating pambansang budget, tatandaan nyo, hanggang ngayon hindi pa rin naaaksyonan yung 2025 petition to declare the 2025 national budget unconstitutional. 2025, 22. 22 classroom lang, 22, hindi nga 22,000 22 classrooms lang ang naipagawa o ipinagawa ni Bongbong Marcos. Sa kabila na po niyan, na nalalaman na nila na meron tayong shortage na 165,000 classrooms. Ganyan po kalala iyan. Ano ho? Meron pong tanong dito, si Juicy or Juxi. Attorney Vic, good afternoon. Paano po kung hindi aksyonan ng ombudsman ang sinabmit ni Attorney Baligot at 18 maiisog na Marines? Saan po tayo tatakbo para makasumbong? Yun nga ho ang krisis nating mga Pilipino. Dahil doon sa si Bendalo, kasali rin dito si Mr. Lobender, si dating congressman, ngayon Senador Erwin Tulfo, pinangalanan din. Di ba? Yung Bendalo, sometimes you have to Bendalo kanya. Ito na po yung nangyayari. Saan tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Saan tatakbo yung mga nais magpahayag ng kanilang nalalaman upang labanan ng korupsyon? Kung ultimong simbahang Katoliko ay seemingly parte na yung kanilang organisasyon, yung CBCP, parte na ng aparato ng kurakot at korupsyon ni Bongbong Marcos. Hindi naman sila nagkokondina ng korupsyon at kurakot. Ano ho? Hindi sila nagkokondina. Hindi ko rin alam ang tamang tugon, Juxi or Juicy, sa iyong katanungan. Kanino tayo tatakbo? Diba? Kanino tayo tatakbo kung talagang lantaran na ang pagwawalang hiya sa ating mga batas, sa ating mga Pilipino? Si Cherry Lou De Jesus, maraming salamat. Ang sabi niya, we salute all these brave men, praying and hoping something can be done to finally solve this corruption. Si Joseph Elmer Garcia, marami pong salamat. He is from Germany. Si Bonet Cruz ng Rome, Italy. Si Josephine Gonzaga ng Alcobar, Saudi Arabia. Mag-iingat din po yung, I think meron mga ilang Pilipino sa Azerbaijan. Nabomba na rin ho yung kanilang airport dyan po sa Azerbaijan. Ang Azerbaijan, kapitbahay lang po ito ng Iran. Eastern Europe at Western Asia po yung Azerbaijan. Si Josephine Gonzaga ng Saudi Arabia, si Minel Domingo, si At Yasinet ng Lebanon. Mag-iingat ka, At Yasinet. Grabe ang airstrikes ngayon dyan. Si Annabel Ventura, maraming salamat. Jackie Humamil ng Batangas. At Blessed 904 Taiwan. Si Mary Grace De Leon. Ito si Mary Grace De Leon. Totoo pong walang bomb shelter sa Qatar. So may mga nagsasabi to debunk. Itong kawawa po yung ating mga overseas Filipino workers. Di ba panay propaganda po Kagaya nga po nito, kanina pumasok ito. Pinadala ni Miss Pam ng 3rd floor. Ano yan?
Meron ba tayong magagawang force or voluntary evacuation or repatriation dyan sa Mount Kamuning Footbridge? Inuna mo pa yung propaganda mo sa footbridge kesa ayusin mo yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Itong kasama mo, yung kalihim ng DPWH, si Vince Dizon, asan na yung galit mo sa mga ghost, missing, or substandard flood control projects? Bakit tahimik ka sa missing, sa ghost, sa substandard flood control projects sa Ilocos Norte? Pero galit ka doon sa mga nakikita mo sa area ng Davao, Davao del Norte, etc. So ito pambubudol din ho ito eh. Aparato na rin po ito ng pambubudol. Ano? Ayan ho, ito credit naman po rito. Siyempre yung GMA News, linabas din nila ito. 18.3 trillion na po ang ating pagkakautang. Samantala, yung mga pera po natin, wala. Pinamimigay lang na suhol, male-maleta. Ano, male-maleta? Si at least. Ano ba talaga ang papel ni Lisa Marcos sa gobyerno? Wala. Papel de liha siguro. Paano niya mapauwi ang mga OFW? Wala nga pong solusyon eh. Wala silang aksyon eh. Wala silang aksyon. Samantala, tingnan ho ninyo. Diba? Ito po ng isang araw pa eh. Ultimo, ang Estados Unidos ay nababahala. Ano? At sinasabihan ng kanyang mga mamamayan, umalis na kayo dyan at hindi ligtas dyan sa Middle East. Meron po tayo yung lagi nilang binibida, yung EDCA. Tatalakayin po natin, sana bukas may makaluwag po ako ng oras. Talakayin po natin yung peligrong dulot ng EDCA. Sasagutin po natin yung pahayag na yung EDCA raw po ay hindi US military base. Yun po ay isang pambubudol pa rin. Ano? Sapagkat ano ba ang military base? Diba? Ano ba ang US military base? Di ba dapat yan meron silang tropa? Meron eh. May pasilidad? Marami. At may mga gamit na armas, na pandigma? Marami. May missile na nga ho sila rito eh. Nandito na nga po yung mga gamit nilang pandigma. Ang pambubudol, hindi raw po yung US military base. Yun doon po ay gagamitin for humanitarian, relief, assistance, and rescue. Ilang bagyo na po ang dumaan. Ilang lindol na ang pinagdaanan natin last year. Ilang baha na ang pinagdaanan natin last year. Wala naman tayong nakita na relief and rescue or humanitarian effort mula dyan sa mga EDCA US military bases. Sinasabi po nila na hindi naman daw po tayo bahagi ng Middle East Theater o yung kung saan nagaganap ang gera. At hindi raw po dapat tayo mangamba. Yun din po yung pananaw ng Dubai, hindi ba? Yung mga bansa sa ilalim ng United Arab Emirates, Saudi, Bahrain, Qatar, ultimo Oman. Ngayon nga po pati yung Azerbaijan. Di ba? Hindi sila nangangamba na madadamay sila. Bakit? Ang kanila, aaway yan ng Israel at Iran. Ano nangyari? Binomba po yung mga base militar ng Estados Unidos doon sa mga bansang yun. So, hindi po pwedeng sabihin panatag lang kayo at hindi tayo madadamay. Sana, because we cannot afford, we will not survive. Ang unang kalaban ho natin, itong pagtaas ng presyo ng langis eh. Kawing-kawing na po yan, pati po yung presyo ng pamasahe, ihirit na rin po yan. Kaya napakabigat po ng nangyayari sa ating bansa, lalo na kung wala pong malasakit, wala pong puso yung nagsisilbing presidente natin sa kasalukuyan. Iba po prioridad niya eh. Paulit-ulit kong sinasabi, mali ang prioridad ni Bongbong Marcos at nakatutok sa maling direksyon ng ating bansa. Ramdam po ito ng ating mga mahal na overseas Filipino workers. Ito pong si Harold Chong Kong Siang. Tama ba? Harold Singh Chong Ko Singyan. Dito sa Dubai, binomba ang US Embassy nung isang gabi. Kaya nga po si Ezra Perez, ang missile po ba ng Iran na abot po sa Pilipinas? Siguro yung kanilang long-range missile. Ang pinagyayabang po ng ating administrasyon ngayon, nandyan naman daw po yung Typhoon Defense Missile ng US. Tingnan ho ninyo yung nagaganap. Hindi ba sinabi ni Trump
na wala daw po siyang gagawing foreign wars under his administration. O ano pong nangyayari ngayon? Matapos pasukin yung Venezuela, kinuha yung leader. Pagkatapos patayin yung supreme leader ng Iran, binobomba ang Iran. Ano pa kasunod? Wala po tayong reliance, walang credibility. So mahirap pang hawakan yung salita niya na no foreign wars. Ito po hindi lang po ito sa pagitan ng Iran, US at Iran Damay na po ang buong mundo. Yung ekonomiya po natin sapul na. Si Francis ng Bukidnon, Adela ng Zamboanga, Rachel Tan ng Dubai, Vicky Tanyada, salamat. Si Ferdinand ng New Zealand, si Osawa Ellen ng Japan, si Laarni ng Laguna, at Jocelyn Manila. Ang flood control binaon na sa limot. Hindi po tayo papayag doon, kaya natin pinag-uusapan itong ang Brave 18, pilit din nilang binabaon sa limot. Patuloy po tayo hingi ng transparency at full accountability. Marami silang ginagawang diversion. Tama, kaya po tayo ay merong ganitong direktang ugnayan sa inyo upang ibalik natin yung mga tamang issue na yun ang dapat ang pag-usapan natin. Kaya po ang hiling ko sa inyo, share po ninyo dito sa YouTube, sa Facebook, para higit marami ang nakakaalam at makaalam sa tunay na usaping panlipunan na mahalaga at dapat lahat tayo ay kasali sa usapin. Si Inday Basyang from Sydney, Australia, maraming salamat. Si Gaya Sir Jr. ng Oman, si Koy Darang ng UAE, mag-iingat po kayo. Sana'y lagi kayong ligtas at hanggat maaari, I do not know how you will do it or how you're doing it. Lumayo, umiwas po tayo sa peligro. Si Bie Trangjer ng Denmark, Nini Pagal ng Belgium, Orlan Javier, sindikato na ang gobyerno. Si Cecil de la Cruz ng Nueva Ecija, si Niere Janice ng Jeddah, Saudi Arabia, at Erwin Faderon ng Kuwait. Alam mo ninyo, aktibo yung ating mga kababayan sa Kuwait. Bakit? Kasi meron pong higit sa 200,000 Pilipino na nagtatrabaho sa Kuwait. Kaya laking kurot sa puso nila pag ginagamit pa yung mga maling, ginagamit pa silang propaganda ng Marcos Jr. administration. Hindi po naiibsan yung kanilang pangamba, lalo po nyo silang binabaon dahil ginagamit pa imbis na mag-report ng tama at totoo. Si Mary Ann ng Liverpool, Leticia ng Norway, Vivelin Maka ng Singapore, si Juvie ng Hong Kong, Miranda Marieta ng California, Fredge Lee, Turkey, Liza Calibra, Abu Dhabi, mag-iingat kayo dyan, si Rosario Fuji ng Hiroshima, si Judith Abaw Johnson. Ang dami kong sinagot na ganito Mas safe po kami dito sa Dubai kesa sa Pilipinas kahit pa may gulo. Protektado kami ng Dubai government. Ito po yung sentimento ng maraming Pilipino. Di bali nang nasa peligro sila, makikipagsapalaran sila kaysa pauwiin sila rito, umuwi sila rito. Dito raw mamamatay silang dilatang mata dahil sa gutom. So doon na lang silang magpapakasakali. Iyon po yung ating pinag-uusapan Hindi pwedeng basta ipagpag yung Brave 18 affidavit or testimony based on their own personal knowledge, based on what they have personally witnessed. Sila po nagatid na malay-maletang pera Kaya po lumobo sa 18.3 trillion na ang utang nating mga Pilipino. Si Brihida Bawas ng Israel, Lily Bautista ng Belgium, Ralph Linsangan, can the court compel the ombudsman to investigate the statement made by the Marine? Unfortunately, no, dahil independent po yun, constitutional body yun. Marami pong salamat. Ito po yung ating pinag-uusapan at si Ken Josh. Mas safe po kami sa missiles kaysa sa adik sa Pilipinas from Abu Dhabi City. Yun nga po di ba? Nagbabakasakali na lang sila, nakikipagsapalaran, kesa nga naman mamatay ng gutom. So ang akin pong panawagan sa inyo ay atin pong suportahan, moral support, prayers, marami, ang ating mga overseas Filipino workers, ang ating Filipino migrants, ang ating Brave 18. At yung mga maglalahad pa ng katotohanan at yung kung kokondinahin itong malawak, tahasan, talamak na kurakot at korupsyon
sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Si Nona Castillo, salute to the brave 18. Salamat sa inyong moral support. Si Nonito Moloboco, may maleta na kasi kaya tahimik na sila. Si Evangeline Yusalina, Attorney, nalibing na ang issue ng GAA, Maharlika funds, gold bars, flood control, nakafocus ng mga inutil sa impeachment. Pag tayong pumayag. Hanggat meron pong tinig maisog, ibabalik ko na ibabalik itong mga isyong to hanggat hindi nila sinasagot sa ating mga Pilipino anong ginawa nila sa mga pera natin. Si at Grace Gaard, proven na ang Guinness record about Marcos. May sumpa ang pamilya niya, never again to Marcos, kahit sino pa sila. Maraming salamat at Grace Gaard. Charlene De Mesa, marami pong salamat from the Netherlands. Jeanette Burns Sasol, kawawa tayo mga OFW, lumalaban pero para sa mga magnanakaw lang, grabe ang sakit, masakit ho talaga. Maria Socorro, Marilyn De La Torre, Lord protect the Marines. Flora James ng Israel, si Miriam Irose, marami pong salamat. Si Julie Lavella, Arvin Ramos ng Como, Italy. Si Leticia, sana makasuhan George Garcia, kasama siya sa nabigyan. Pati si George Garcia dapat sumagot. Alam mo niyo sa Pilipinas, nagkulong na po tayo, nagkaso na tayo ng mga dating naging presidente. Ngayon, pinipilit nilang yurakan at i-impeach ang ating vice presidente. May awa po ang Panginoon, pagka si Inday Sara po ang presidente, sana makita natin na may makulong na chairman ng COMELEC dahil dito sa korupsyon at mga kababalaghan na nagaganap diyan tuwing may eleksyon. Si Ray Pastoriza, sinungaling itong gobyernong ito. Epifania Ochoa, ang gagamit talaga Bongbong Marcos. Incidentally, handa ko lang din po yung material at magre-research pa po tayo diyan. Yung naging paglalahad din ni Congressman Egay Erice, di ba? Na siya'y sinita bakit daw siya kritikal at nagpapahayag ng kritisismo laban kay Bongbong Marcos. Para ho talaga tayong para po tayong monarchy, bawal mong punain yung mga monarch, yung hari, yung reyna, yung prinsipe, hindi po. Malayo po tayo sa monarchy, wala pong hari dito. Ang hari po dito kayo, sambayan ng Pilipino. So marami pong salamat sa pagpapahintulot ninyo. Samahan ko kayo. Maraming salamat sa mahigit 2,000 live viewers natin kanina. Saludo po tayo dito sa Brave 18 at kinokondena po natin itong 18.3 trillion na utang. Hindi po natin maramdaman, lalo na yung mga OFW, ngayong mga panahong ito, sa laki ng perang pinagmumudmod, male-maleta, kaya po mag-force repatriation or voluntary repatriation ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kahit mag-charter ng private plane papunta sa kung anong airport ang bukas, makipag-ugnayan lang sa mga bansang involved. Kaya kayang bayaran, bilyon-bilyon nga, trilyong piso nga ninanakaw Higit pong mahalaga ang buhay ng ating mga kababayang OFW dyan. Yan ang dapat gastusan. Yung mga gusto nang umuwi, gastusan ng pamahalaan, walang kondisyon. Mag-charter ng eroplano dedicated para maggawa ng isang forced or voluntary evacuation or repatriation. Yan po ang kulang at hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. So maraming salamat sa pagpapahintulot po ninyo. Sana ay yung mga maghahaponan, sana ho'y enjoy ninyo inyong hapunan. Pag-usapan po ninyo yung mga isyong panlipunan, mahalagang isyong panlipunan na hindi po dapat natin kalimutan at hindi po natin dapat talikuran. Kagaya ng naging maisog na pahayag ng Brave 18, yung 18 sundalo na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay base sa kanilang personal knowledge, personal experience, and based on what they have personally witnessed, if not personally have accomplished yung paghahatid ng mali-malitang pera. Maraming salamat sa sumubaybay sa YouTube at sa Facebook. Ang hangad po natin, mayangat ang antas ng pampublikong diskurso, mayangat ang kamulatan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi po tayo basta-basta nabubudol kagaya ng naranasan natin ngayong 4 na taon, magli-5 taon sa ilalim ng budol-budol Marcos administration.
Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin at pagpapahintulot na samahan ko po kayo anuman ang inyong ginagawa, saan man po kayong panig ng mundo. Muli ho, Attorney Vic Rodriguez, ang inyong kaibigan, Pilipino, abogado, maisog. Magandang gabi po sa ating lahat, magandang araw sa mga hahabol sa Team Replay at magandang araw po sa lahat ng Pilipino, saan man po kayong panig ng mundo, yung nasa Middle East, mag-iingat po kayo, hangad ko at panalangin ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po at sa muli nating pagharap dito sa Tinig Maisog.